Welcome to Crafter! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang dalawang uri ng pandiwa. Una rito ay ang pandiwang katawanin o ang tinatawag nating intransitive verb sa English. Dito, ang pandiwa ay buo ang kahulugan at hindi na nangangailangan ng tatanggap ng kilos na tuwirang layon o direct object. Tignan natin ang ilang halimbawa. Una, umalis na ang mga bisita. Una nating titignan ay ang pandiwa. Ang pandiwa natin ay umalis. Sino ang gumawa ng pandiwa? Ang mga bisita. Kailangan pa ba nating ipasa ito sa iba? Hindi na. Bakit? Kasi naipapakita na ang tamang kahulugan o ang diwa ng pandiwang umalis. Sino ang umalis? Ang mga bisita. Sila mismo ang gumawa ng pandiwa. Pangalawang halimbawa, araw-araw na mag-isang naglalakad si Tony papuntang paaralan. Ano ang pandiwa dito? Naglalakad. Sino ang naglalakad? Si Tony. Kailangan pa ba natin ng ibang bagay upang maipakita natin ang diwa ng pandiwang naglalakad? Hindi na. Okay? So, dito pa lamang buo na ang diwa, malalaman natin at naiintindihan natin na si Tony mismo ang naglalakad papuntang paaralan. Hindi na natin kailangan ng ibang bagay upang mas lalong may paliwanag ang diwa ng pandiwang naglalakad. Ang pangalawa naman ay ang pandiwang palipat o transitive verb. Ito ay ang pandiwang hindi ganap o hindi buo ang diwa. Nangangailangan ito ng tuwirang layon o direct object na tatanggap ng kilos. Ito ang mga panandang makakatulong sa pagtukoy ng tuwirang layon, gaya ng nang, mga, ni, nina, kay, at kina. Tignan natin ang ilang mga halimbawa. Hinagis ni Ben ang bola kay Jonathan. Una nating titignan ay ang pandiwa na hinagis. Ito ang pandiwa natin sa pangungusap na ito. Sino ang gumawa ng pandiwa? Si Ben. Siya mismo ang gumawa ng pandiwa. Ano yung bagay na ginamit niya? Yun ay ang bola. Yung bola ang kanyang ginamit. Right. Isa-isahin natin. Sino ang gumawa ng pandiwa? Si Ben. Ano ang pandiwa natin? Hinagis. Okay. Pag sinabi nating hinagis ni Ben, yun lang. Hinagis ni Ben. Sa tingin ba natin ay kompleto o maiintindihan natin ang pangungusap pag sinabi lang nating hinagis ni Ben? Hindi, 'di ba? May kulang. Kaya naman, meron tayong salitang ang bola na tumatayong direct object upang mas maintindihan natin ang ibig sabihin ng pangungusap na ito. Okay? Ulitin natin ang pangungusap, hinagis ni Ben ang bola kay Jonathan. So, ang bola ang tumatayong direct object upang mas malinaw kung ano yung hinagis ni Ben. Kasi pag sinabi lang nating hinagis ni Ben, magka-question tayo, ano yung hinagis niya? 'Di ba? Yun yung unang tanong na papasok sa ating isipan. Kaya naman, kailangan natin ng direct object upang mas malinaw sa ating isipan. Pangalawa, nag-ulam ng kare-kare si Ben kaninang pananghalian. Ulitin natin, ang pandiwa natin ay nag-ulam. Nag-ulam o kumain. Sino ang gumawa ng kilos? Si Ben. Okay? Pag sinabi nating nag-ulam si Ben kaninang pananghalian, okay naman siguro yung pangungusap, pero parang
kulang. Ano? Ano kayang inulam niya? Diba? So, dito, meron tayong direct object na kare-kare upang mas malinaw sa atin kung ano ba ang kinain ni Ben. So, dito sa pangungusap na ito, ang kare-kare ay ang direct object o siya yung tumatanggap ng kilos. Siya yung inulam. Yung kare-kare ang inulam ni Ben. Siya ang tumanggap sa kilos na ginawa ni Ben na nag-ulam. Upang mas malinaw sa atin, nandito pa ang ilang mga halimbawa. Palipat. Dalhin mo dito. Kumbaga, ito yung sentence, ito yung narinig nating pangungusap. Dalhin mo dito. Kung ikaw ang inutusan ng nanay mo, dalhin mo dito. Hindi ba mapapatulala ka? Mapapanganga ka? Mapapatanong ka? Anong dadalhin ko? Kaya naman, kailangan natin ng direct object upang mas malinaw sa atin. Kagaya ng, dalhin mo dito ang mga libro. So, dito na, mas malinaw na sa'yo kung anong dadalhin mo. Okay? Anong dadalhin mo? Ang mga libro. Ang mga libro, yun yung tumatayo na direct object sa pangungusap na ito. Katawanin. Umiyak ng luha si Teddy. Umiyak ng luha si Teddy. Maganda yung pangungusap, pero bakit parang exaggerated? Nasobrahan naman yata. Pag sinabi nating umiyak, natural yan na luha ang lalabas sa iyong mata, tama ba? Kaya naman, sa pandiwang umiyak, hindi mo na kailangang maglagay ng direct object. Hindi na yan kailangan. Magiging exage na at sobra-sobra na ang pangungusap mo. Okay? Kaya naman, mas maganda na isulat natin na umiyak si Teddy. O, diba? Mas malinaw. May mga pandiwa din na pwedeng palipat at pwedeng katawanin. Kagaya ng kumain si Karen. Okay. Sinabi ko, kwinento ko sa'yo, kumain si Karen. Pumunta siya sa kantin, kumain siya. Kumain si Karen. Okay, so naiintindihan mo na wala nga si Karen dahil kumain siya. Hindi mo naman siguro kailangang alamin kung anong kinain niya. Tama? Pero, pwede rin naman natin gawing kumain ng mansanas si Karen. Okay? Pwede rin yan. Okay? Kumain ng mansanas si Karen. Siguro, itong si Karen na ito ay isang bata at takam na takam siya sa mansanas. At tuwang-tuwa ka nung nakita mo siyang kumain ng mansanas. Kaya naman, nung kwinento mo siya sa iba, sinabi mo na kumain siya ng mansanas. Okay? Pwede siyang palipat ito, at pwede rin naman siyang katawanin. Okay? Either both ay tama pa rin, na isa pa rin pangungusap na may buong diwa. Tandaan natin, ang pandiwang katawanin ay mga pandiwang nakakatayo o nakakapagbigay ng buong diwa. Ang pandiwang palipat naman ay nangangailangan ng direct object o tuwirang layon na tatanggap ng kilos. Tandaan din natin na may mga pandiwa na palipat lamang, may mga pandiwa din na katawanin lamang, may mga pandiwa din na pwedeng palipat at pwede ring katawanin. Yun lang. Huwag po nating kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Salamat!